Hi ka-Wonder! Wonder J here, a travel content creator, at sa video na ito ay isi-share ko sa inyo kung saan nga ba magandang magstay or where to stay here in Bali, Indonesia. Pinaka iniisip ng mga travelers yan kung saan nga ba magandang magstay, di ba? So, yung Bali, Indonesia kasi medyo malaki siya na area. And merong mga apat yata na parang areas dito na famous talaga na pinupuntahan. Yan yung Ubud, Seminyak, Canggu, and Uluwatu. So, lalagay ko na lang dyan dito yung mismong mapa na yon para magkaroon kayo ng idea. So, sa 6 days na trip natin dito sa Bali, Indonesia, Bali, nagstay ako sa Ubud, nagstay rin ako sa Seminyak area, and nagstay din ako dito sa may Uluwatu. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Uluwatu. So, isa-isahin natin yung experience ko ng accommodation or hotel and hostel natin dito sa may Bali, Indonesia. So, pagdating ko dito sa may Bali, Indonesia, ang pinakauna nating pinuntahan ay yung Ubud area. So, ito yung tour ng hotel natin sa may Ubud. Yan, no? Tignan nyo, parang, ano mo yun? Lakas maka-honeymoon ng ating accommodation dito sa may Ubud. So, yung pag-stayan natin dito sa Ubud is called the Arana Gardens dito sa may Ubud. So, pasok tayo dito. And pagpasok nyo, yan, bed ka agad yung bubungad. Diba? Lakas ano ba to? Princess, eh, no? Parang pang-honeymoon, no? Tapos, yan yung bed natin. Bali, yung accommodation natin is good for 2, pero solo lang natin. Tapos yan, may aircon dyan. Tapos dito sa kaliwa is may mirror. Tapos, ang i-highlight ko lang dito sa accommodation natin, ganito po yung kanilang port. Yan. Based sa research ko, type F siya. So, buti na lang kamo, dinala ko yung aking universal na adapter. So, nagcha-charge tayo ngayon. Pakita ko sa inyo yung universal na adapter ko, ha. Ito siya. Make sure na magdala kayo ng ganito. Yan, ganito kasi siya. Yan. Yan, itong universal na adapter natin, ito na yung ginamit ko sa nung nag-Europe tayo. Kasi di ba iba rin yung saksakan nila doon. Yan, another tip yan kapag pupunta kayo dito sa may Bali, Indonesia. Tapos dito, merong parang yan yung higaan na maliit na upuan, lagayan ng gamit. And may small cabinet dito. Tapos, ito naman ang kanilang toilet and bath. So, dito may mirror tayo dyan. And dito, meron tayong may sampayan siya dito. And dito, meron tayong shampoo and soap. Tapos yan, shower. Hindi ko lang sure kung hot and cold siya. Mukhang hindi. Base nga dun sa sinabi ko kanina, na-book natin to ng 1,300 pesos per night. Good for 2 packs na yun. And may free breakfast na siya. Yung breakfast nila is mag-start ng 8 a.m. Tapos, tour ko naman kayo dito sa ibang amenities nila dito. Bali, dyan tayo nag-stay. Dito tayo nag-stay sa may Arana Garden House. So, sa part na to, yan, accommodation pa rin nila to. Yan, may mga tanim sila dito, mga plantita, matutuwa dito. And good thing dito sa accommodation natin, may private swimming pool. So, pwede tayong mag-swimming dyan. Tignan nyo. Wow! Looks really good, di ba? Yun yung ating swimming pool dito sa may Arana Garden, Ubud na accommodation natin. And ito yung iba pa nilang mga private na accommodation. Pero dun tayo sa bandang harapan. Ano nga ba yung Ubud area? So, yung Ubud, Bali, Indonesia, doon yung mga area na kung saan medyo laid back pa sila doon. Kasi medyo traditional. Makikita nyo na yung buhay nila doon, traditional Bali style pa talaga. Yung sabi rin ni Mama Dora, si Mama Dora nga pala, siya yung local tour guide / driver natin dito sa may Bali, Indonesia. So, siya yung pinadala ng Discoveria Trip na kung saan si Discoveria Trip yung sponsor sa atin ng airport and Bali transfer and ibang tours dito sa may Bali, Indonesia. So, thank you sa Discoveria Trip sa pag-sponsor ng mga kailangan ko dito sa Bali, Indonesia. Sa Ubud, first impression ko doon is talagang sobrang, alam mo yung traditional style pa talaga. Like, yung mga bahay nila. Tapos kapag gabi, ganun, sobrang tahimik sa kahit nandun ka sa central na area,
Ang maingay doon syempre yung mismong central na street, yung may mga talagang mga restaurants talaga, ganun. Pero maliit lang na area yung Central Street. Pero pag lumabas ka ng konti, yung parang sa mga paloob-loob nila, kasi doon yung homestay natin, siguro mga 50 meters away lang doon sa may Central. Kapag gabi, sobrang tahimik talaga, as in. Siguro mga 9, 10, ganyan, tahimik na talaga. Tapos, sa Ubod, uso doon yung mga villa, ganyan. So, nagstay tayo sa may Arana Garden Hotel na 50 meters away lang dun sa Central. So, malapit lang talaga siya. Malapit lang siya sa mga kainan, ganun. May mga warong place, yun. So, ano nga pong mga pwedeng gawin sa Ubod? Yan, ang mga ginawa ko na na-experience ko, pumunta ako ng Monkey Forest. Yan, yun. Ang dami talagang monkey doon. Grabe. Pag takot kayo sa mga unggoy, yung maraming unggoy talaga. Kasi may mga area doon na experience ko. Yung sa una, medyo chill lang yung mga unggoy. Pero yung bandang bandang baba, yung talagang nandun ka na sa forest talaga, yung jungle talaga. Grabe, meron kasi yung area doon na parang nasabi rin ni Bli Dharma, yung local na tour guide, na kapag parang meron pala yun, grupo-grupo sila. Tapos kapag nahiwalay ka doon sa grupo na yun, tapos napunta ka sa kabilang grupo, talagang gamble yun. Yung na-experience ko yun doon sa Monkey Forest, so doble ingat na lang doon. Also, ang na-try pa natin doon sa Ubod is nag-water rafting tayo and ATV. Yan, maganda doon sa Ubod kasi maraming mga mountains, yan, medyo adventurous din. Nature trip talaga. Isa sa pinaka-favorite kong tinry sa Ubod is yung water rafting. Yan, sobrang recommended ko yun. And also, napakita ko rin yung Bali Swing sa may Ubod. Yan, sobrang sikat yon kasi alam niyo yung sa may Tegalalang Rice Terraces, yan, isa yun sa pinakasikat na area dun sa may Ubod. Another thing na pwede nyo gawin sa Ubod pa is yung Mount Batur sunrise or sunset na tour, yung makikita nyo yung overlooking Sea of Clouds. Yan, dun yan sa may bandang Ubod. Tapos, after naman natin sa Ubod, bali 3 days tayo nagstay doon, pero 2 whole days lang tayo nag-tour. Bali, kinabukasan kasi is nag-Nusa Penida tayo dun sa 3rd day ko. Bali, day trip yon. Yung Nusa Penida, ibang separate island siya sa mismong Bali na like yung magkakatabi, yung mga Ubod, gano'n. Hindi siya doon sa nasabi ko kanina, wala siya doon. Wala siya sa Ubod, Seminyak, ganyan, Canggu, and Uluwatu. Separate island talaga siya, which is kailangan nyo pa siyang mag-ferry. Doon, nag-day tour lang kami doon, so wala talaga kaming accommodation doon. Pero for me feeling ko kapag para masulit nyo yung ferry nyo, kapag DIY kayo, feeling ko overnight doon sa Nusa Penida is a really a good decision na gawin. Kasi maganda rin yung beaches nila doon. And also, yan, napansin ko, marami din namang mga restaurants naman na doon. And may mga villas, hotels na nakita ko na nadaanan namin. Ang downside lang doon is ang downside lang sa Nusa Penida is yung daan nila. Sobrang talagang, alam mo yun, di pwede yung two-way, ganyan na 4 cars. Tapos uphill and downhill talaga siya. And wala talaga kaming nakita na, alam mo yung straight lang. Lahat yan, dahas, baba, ganun. So, pwede kayong mag-consider doon ng overnight. Pero kung 2 days yan, may mga nakasabay kami, overnight lang sila doon. Pero kung 2 days yan, honeymoon siguro, pwede rin doon. After ko sa Nusa Penida is, nagpa-transfer naman ako kay Mama Dora sa ating agency na sa Seminyak area naman. Pakita ko muna sa inyo yung nabook kong accommodation dito. Bali, sa Seminyak pala is, nag-hostel lang tayo. So, dito tayo nagstay sa may Stellar Capsule Hostel. And itutour ko muna kayo. So, ito yung ating accommodation or hostel dito sa may Seminyak area. So, may kortina yung ating bunk bed, tas pagpasok nyo, yan nakaagad yung bed. Ang provided is merong isang pillow, tapos meron tayong sariling kumot. So, komportable naman yung kanilang bed, malambot naman. Tapos, on our right side, makikita nyo may switch ng ilaw. Yan yung on and off niya. And also, makikita nyo may saksakan dyan. Mayroong pang saksakan ng charger, tas universal naman yung kanilang saksakan, tas maganda, may pang USB na 2. Tapos may lagayan dyan sa gilid ng mga gamit like cellphone, ganyan, gadget habang nagcha-charge kayo. Tapos medyo maluwang naman siya. So try kong humiga. Yan. Kasya naman, mahaba naman siya. So ang height ko is 5'4". Yan. Hindi naman ako nauuntog kapag umuupo ako. Medyo mataas pa siya ng konti. So ito naman yung view
sa labas ng ating bunk bed. Bali parang siguro 16 yata to, 8 bunk beds yata itong nandito sa room natin. So labas tayo. Yan, so lumabas muna tayo ng room. So nakita nyo naman, vinoise over ko na lang kasi medyo may mga natutulog pa. Pero 8 AM naman na, so pwede na sigurong mag-ingay. Na yung konting minimal ingay lang, lalo na kapag sa hostel kayo nag-stay, syempre be mindful sa mga kasama nyo. Tapos dito naman, sa labas ng room, ganito yung itsura. So yan yung room natin. Tapos dyan, merong pang mga ibang lockers. Tapos dito yung ibang room. Yan, room. Tapos pag sa, bawal ipasok yung mga, yan, tsinelas, ganyan, iiwan nyo sa labas. Tapos yung kanilang lock is parang code. May bibigay na code sa inyo para makapasok kayo dyan. Hindi nyo kailangan ng mga key cards. Yan yung pangalan ng ating hotel. Dyan tayo. Yan, Stellar Capsule. Tapos makikita nyo dito yung pool. Yan, dyan yung pool area. Mamaya bababa rin naman tayo dyan. So ito yung kanilang restroom. Mix siya. Ito panlalaki. Tapos doon yung pambabae. Tapos dito yung... Yan, may sink area sila. Dalawa. Mix lang din. Unahin natin sa shower. Ito, dito ako naligo kanina. Hot and cold shower naman yan. Yan siya. Tapos may provided silang soap. Yan, soap. Ito naman yung kanilang toilet. Yan, may bidet naman. Tapos meron mga tissue dito. Yan, dito naman yung common area nila. Yan, pwede kayong tumambay dyan. Tapos ito yung hagdan kanina. Ayan, hagdan. Papunta doon sa taas. Yan, pwede dyan. Tapos free coffee pala sila dito. So, pwede kayong mag-avail dyan ng coffee every morning or tea. So, upon checking, nabook ko lang to ng around 450 pesos. Barang mga ganun. 450 kapag sa taas kaya. Tapos kapag sa baba is around 500 pesos. Pero kapag card yung pambabayad nyo, may 3% pa siya na additional. Pero mga 20 pesos lang naman yun kapag card. So, kapag wala kayong cash ganun, card yung gamitin nyo, pwede naman. So, sobrang mura nito. For me ha, kasi nag-overnight lang tayo dito. Last night, so far naman masarap yung tulog ko, malamig naman yung aircon, tapos hindi siya ganun kaingay. Tapos ang maganda, yun nga, super dark talaga kapag inano mo yung mismong pag sinara mo yung mismong curtain mo. Ayan, parang full dark na talaga siya. Tapos, ang maganda pa, yun nga, malapit siya anywhere. Nasa center kasi to ng Seminyak. Siguro mga 500 meters to dun sa mismong center. So, walkable naman everywhere dito sa may Seminyak. So, ano nga bang meron dito sa Seminyak? Dito sa Seminyak area, 30 minutes away lang to sa may airport. So, mas accessible siya. Kaya, mostly ng mga tourists is dito nag-i-stay. Dito sa Seminyak talagang maraming mga party place, clubs, restaurant, mga coffee shop, mga like convenience store, supermarket, yan, name it. Marami talaga dito. Sobrang busy dito sa Seminyak area. Kikita mo talaga yung difference ng from Ubod tapos Seminyak. Kasi dun sa Ubod ang tahimik. Dito naman ang talagang buhay na buhay, gano'n. Tapos yung mga establishment dito, parang hindi na siya yung ganun sa, like yung nakita ko sa Ubod na mga may talagang yung bahay nila, yung mga Balinese style, ganyan, yung traditional. So dito sa Seminyak area, yan, medyo busy talaga. So most probably talaga traffic everywhere dito sa may Seminyak area. Yan, katabi ng Seminyak is yung Canggu. So dito sa Canggu, party place din siya. May mga beach clubs, ganyan. Tapos party place, and yan, magkakatabi yan, Kuta and Canggu. Same din siya ng area ng Seminyak. Marami ding mga restaurants, ganyan, mga kainan. Mostly pumupunta dito sa Seminyak and Canggu area is yung mga naghahanap ng, alam mo yun, party talaga. Ganun. So, ang ginawa natin dito sa Seminyak is, yan, kumain tayo sa isang restaurant. It's called 707 Cafe. Yun, masarap talaga doon. And ang ganda ng place talaga nila. Parang doon sa, may indoor dining sila and may outdoor sila. Doon sa outdoor nila, may view ka ng rice field. Yan, nakita nyo naman yan doon sa day in a life natin sa may Seminyak area na vlog. So, sobrang recommended ko doon. And nung pa-check out na pala tayo doon sa hostel, yan. Kasi sakto, that day is my birthday. So, sa Seminyak area din tayo doon sa hostel, kinuntsaba ni Mama Dora, or yung Discoveria trip, yung hostel natin na parang may i-throw na something surprise for us. So, sobrang, alam mo yun,
Sobrang natuwa ako doon. Ang babait ng staff, ganyan. Doon sa hostel natin, sobrang helpful and sobrang welcoming nila. So, kapag mag-stay kayo and naghahanap kayo ng hostel sa may Seminyak area, make sure na consider nyo yung Stellar Capsule Hostel. Yan, malapit lang din siya naman sa center. So, after natin ng overnight sa may Seminyak area is lumipat naman tayo dito sa may Uluwatu. Ito, dito sa Uluwatu is nagstay tayo ng 3 days and 2 nights. So, ito yung tour ng ating Uluwatu accommodation. Hi, Ka-Wonder! We're here in Uluwatu, Bali, Indonesia. So, nakapag-check-in na tayo sa ating bagong accommodation dito. So, itutour ko kayo. Let's go! So, open natin yung door. Welcome to our accommodation here in Uluwatu. Here's our bed. So, good for 2 yan. Good for 2. And, masarap yan mga And dito sa taas, there's an aircon. Yeah. And dito sa kabilang side, makikita nyo, there is like working table and there's TV. There. So guys, mga ka-wonder, tignan nyo. Meron ako ipapakita sa inyo. Yung port nila dito, very important to. Yung port nila dito, ganito. Show them, Mama Dora. Like that. Yeah, dalawang port yan. I think type F yan. So make sure na magdala kayo ng ganito. This is called actually international like socket power, yeah. Tapos yan, para maka-charge kayo ng charger nyo. Yan, very important yan dito kasi hindi kayo makaka-charge pag wala kayong ganito. Toilet nila, yan, meron silang shower. I don't know kapag may hot or cold. Tapos merong dyan, toilet, and ito yung kanilang mirror. Nabook natin to sa my booking.com ng around siguro mga 900 pesos. Kasi red doors. Yung red doors Oyo, di ba? Alam niyo naman na mura 'yon. So, 900 pesos, eh di kapag dalawa kayo, 450 pesos, sobrang mura na 'yon. So, for this accommodation, actually mura lang talaga dito. Nakita nyo naman kung magkano. Tapos, pero ang downside lang talaga dito kapag gabi, medyo maingay talaga kasi along main road siya. So, ang dami talagang dumadaan. Hindi ko alam kung ngayon naririnig nyo. Though naka-mic ako, so siguro hindi nyo naririnig. Pero yun, malakas talaga yung mga dumadaan. May mga trucks, motor, ganyan. Tapos, yun nga, ang comment ko pa dito is medyo madumi talaga yung room. Pero kung siguro hindi kayo maarte sa ingay, ganun, tapos like overnight lang kayo dito sa Uluwatu, tapos budget yung hinahanap nyo, yan, pwede kayo magstay dito sa pinagstayan ko. Pero kapag kaya nyo naman like magdagdag ng another 500 pesos or 1,000 pesos, feeling ko hindi ko siya i-recommend at sa iba na lang kayo magstay para mas makapahinga kayo. Anyway, dito sa Uluwatu, ano naman ang mga meron dito? Dito sa Uluwatu, sobrang nagustuhan ko yung Uluwatu. Feeling ko ito yung pinaka-favorite kong location or place dito sa may Bali. Kasi itong Uluwatu naman, isa itong place sa may Bali na kung saan sikat sila sa mga views, sa mga magagandang beaches, ganun. Nga pala, sa may Seminyak area and sa may Canggu, may mga beaches din pala doon, pero black sand siya. So, Uluwatu naman is sikat siya or famous siya dito sa Bali sa kanilang magagandang white sand beaches. And I must say, yeah, maganda talaga yung beach nila dito. Unahin natin yung pinuntahan natin sa may Padang-Padang Beach. Yan, 15,000 rupiya or siguro mga 50 pesos yung entrance fee doon. Yun, maganda yung beach nila. Parang maihalin tulad ko siya sa may Puka Beach. Yan, nakapag-swim tayo doon and nakapanood tayo ng sunset. And medyo ingat lang pala doon sa monkeys doon kasi may mga monkeys doon around the area doon. Marami talaga makita ko. And another beach na napuntahan natin dito sa may Uluwatu is yung sa may Milasti Beach. Yan, ang ganda talaga. Yung waves nila, tapos yung kulay ng tubig, talagang parang siyang Gatorade, parang ganun yung kulay niya. So, sobrang ganda talaga. Ang ganda rin ng sunset nila dito. Tapos, magaganda rin dito yung mga limestone, yan, may mga rock formations din. And also, yan, buhay na buhay yung area, like maraming mga warung place. Warung place pala is yung parang mga karinderya
na alam mo yun, na-improve na parang mga Indonesian food yung binebenta. Tapos sobrang mura pa. And also, marami ding mga spots like yung parang pwede kang magtambayan, chill area, ganun. Maihahalin tulad ko siguro tong Uluwatu sa may I think Siargao kasi napakamaraming foreigners, tapos talagang beach area siya. Pag naghahanap kayo ng mga magagandang beach dito sa may Bali, Indonesia, make sure na sa Uluwatu kayo magstay kasi talagang magugustuhan nyo. And kapag magtutour naman kayo dito sa may Bali area, sobrang mura lang. Kapag gusto nyong magmotor, sobrang mura lang kasi meron silang tinatawag na Gojek and also Grab. Yan na makikita nyo naman yan dun sa vlog ko na mga things to know before coming to Bali, Indonesia na vlog kasi may separate vlog naman ako dyan. And also, kapag nandito pala kayo sa Uluwatu, pwede nyong isingit kapag may time kayo yung GWK na cultural park nila dito. Ito yung isa sa pinakamaganda at ito yung may pinakamataas na statue sa may buong Indonesia. It's called yung Garuda. Bali, may separate vlog naman ako doon. Pwede nyong mapanood yan. Sobrang recommended ko doon kasi maganda rin talaga yung puntahan kasi hindi lang yung mga statue, ganun. Doon yung malalaman yung mga more on like Bali history, ganyan. Tapos yung mga views doon, ang ganda rin. May mga rock formations, ganyan. And may mga limestone kayong makikita doon. And also, another thing na pwede nyong puntahan dito sa may pwede nyong itry dito sa may Uluwatu area is yung Ketchak dance performance nila sa may isa sa may Uluwatu Temple and pangalawa is sa Melasti. So yung na-try ko is sa may Melasti area. Tapos makikita nyo, ginaganap siya during sunset. Sobrang natuwa ako and nagandahan talaga ako dun sa naging nakita ko. Kahit hindi ko naiintindihan pero alam mo yun. Kasi parang Balinese, tama ba? Balinese yung salita nung play. Pero yung like yung nakikita mo, yung mga sumasayaw, ganyan talagang tas kumakanta. Ganon. Tapos sobrang matutuwa ka rin, mahuhook ka rin dun sa play and sabayan mo pa yung ganda ng sunset dun sa may Melasti Beach dito sa may Uluwatu. So sobrang recommended ko yan na i-book nyo. Pwede kayong mag-walk-in, usually 6 p.m. or 7 p.m. yan. Pero sa Melasti, 6 p.m. lang. Tapos pwede nyo i-book doon, walk-in, or pwede nyo rin yan i-book through online. Ako, binook ko lang yan through Klook Yung. So kung ako yung tatanungin nyo kung saan nga ba maganda magstay dito sa may Bali, Indonesia, I think depende yan sa inyo. Depende sa preference nyo. Like kung mas gusto nyo bang like parang laid back lang, tahimik, ganun. Doon kayo sa Ubod. Pag gusto nyo yung party, mga beach club, also yung gusto nyo yung accessible lahat, yung like parang maraming restaurant, ganun. Diyan kayo sa Seminyak or Canggu area. Pero kapag gusto nyo naman ng gusto nyo ng mix ng beach, ganyan, tapos gusto nyo ng yung parang chill lang din, na parang Siargao vibes, yan. Dito kayo sa Uluwatu. So for me, yun nga, sinabi ko na kanina, itong Uluwatu yung pinaka gusto kong itong Uluwatu yung talagang feeling ko swak sa personality ko at sobrang nagustuhan ko. Pero syempre depende naman yan sa tao. Yun nga, nalatag ko naman sa inyo. So yan, kayo na lang mag-decide kung saan kayo mas maganda, saan nyo gustong magstay dito sa may Bali, Indonesia. So sana may natutunan ka sa video na ito, and kung may mga suggestions, comments, or questions ka, just comment down below. So this is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder, and see you sa ating next na video. Bye-bye!